Exclusive! Ang totoong kwento sa pag-iisang dibdib ni Nash Aguas at Mika De La Cruz. Kaming dalawa personally, we were a mess. Akala ng iba, simpleng kwento lang ng puppy love na nagkatuluyan ang pag-iibigan ng dating child stars. Yung time na yun, siyempre kids kami. At the same time, isipin nyo naman 11, 12. Yeah. Anong alam namin doon sa emotions or sa feelings na nararamdaman namin? Ang di alam ng marami, bumitaw sina Nash at Mika sa kanilang matagal na relasyon. Pero ikaw yung nakipag-break. Yes po. Di decision mo yun. Ayun, we went our separate ways. So, nung nangyari yun, doon ako parang na-shatter na pati siya, wala na rin. At isang malaking milagro ang kanilang pag-iisang dibdib. You Ganyan. just knew and then, So, you knew when To- you read it. and Kahit di kami nag-uusap. Actually, hindi ako nagtakot kung anong sasabihin niya eh. Kung mag-yes or no eh. I just knew that time na sinabi ni Lord. Nash and Mika, from puppy love to greatest love. Yes! Nakikinig ako na. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. With me, put your hands together, ta-da, let's be happy. You will see tomorrow's brighter, ta-da, let's be happy. Papunta tayo ngayon kay Nash and Mika. Excited ako dahil ngayon ko lang sila makikita after they got married at I'm sure kayo rin excited kumustahin ang ating bagong kasal. So, we're here! Ang cute! Parang bahay-bahayan. Kamusta po? Congratulations! Thank you. Ay, grabe. Totoo na. Oo. Yay! Ito na yung bahay nyo. Ito yung pinuntahan niya last Oo, yes. Dito muna kayo. Opo. Si Mrs. Oo. Ang weird sabihin, kasi 1 week pa lang, pero like, si wife nag-ayos lang po. Basically, si Nika nag-design ng lahat, pero yung finishes, ako na. Ikaw? Oo. Umitist ka pala. Ikaw ang interior. Pinterest lang po. Ay, ang cute. Actually, very new lang po siya. Kaya wala pang mga pictures and all. Wala pa ganun gamit. Habang tinatapos ang bahay. Sa Nueva Ecija. Oh. Kasi dun talaga kami. Ito, it's our parang Airbnb business. Mrs. Aguas. Nakakakilig. Nung nakita ko kayo sa TV, parang mga batang kinakasal. Alam mo yun, yung parang, Parang eksena. yung parang totoo ba to? Tapos yung mukha nyo, ganun pa din. Ilang taon na ba kayo? 25. Siya po October, ako po December. Swerte nyo, no? Tagal nyo nang magkakilala. Opo. Actually, we met po before pa po yung bulilit. Opo, nag-meet po kami sa taping po ng Chanax. Pares kaming tiyanak. Sana kayo? Wait, Chanax ka ba doon? Tiyanak ako dun. Pero sa simula diba parang tao ka? Oo, pero naging tiyanak ako parang. Ayun po. Tapos naging tsana ka din? Ako po water Chanax talaga. Tapos, nag-meet kami sa Daranac Falls po yung taping. Tapos, naalala ko parang 4 a.m. ba yun, love? 4, 5 po. Tapos, naglulunuran kaming dalawa. So, ganun po kami nag-meet. Ba't kayo naglulunuran? Kasi po parang laban ng... Mga tiyanak. What a way to meet your future. Yeah. Naglulunuran sa falls. Opo. Dahil Ng mga 4 a.m. Oo, ng 4 a.m. Dahil tiyanak sila pareho. Ang cute niyo. Ngayon pala pag nakita together, iba yung cuteness. So always click. Friends talaga. Opo, magkaibigan po talaga kami ever since. I think kahit naman po nung time na tinataray-tarayan ko siya, there would be times talaga na siguro siya hindi niya napapansin. Pero ako po, I would see photos of us, videos of us na enjoy naman kami together. So siguro sa kanya tumatak po na Mataray. tinatarayan ko siya Pero- nung bata. But I would see pictures na nakatingin ako sa kanya, hindi niya alam. So, yeah, opo. It was a good, Tapos pag nakikita ko ngayon, parang, nga no. Oo nga no, Ba't di ko napansin yun nung bata ako? Kasi parang before talagang, ang taray-taray naman ito sa akin. Parang ayaw niya talaga. Like walang Oo. ounce of parang pagkagusto. Pero pag Yeah. ngayon tinitingnan ko, parang meron pala. Naalala ko po may one time po,
nag-badminton kami sa may ABS pa po yun. And then, natamaan ko po siya ng badminton ate sa ulo. Sobrang lakas. Tapos, syempre siya, parang aray, na ano siya. Tapos ako po yung nagalit. Nagalit po ako. Yun, ganun po. Opo, ang lakas po ng trip ko po nung. Hindi kayo nagkasawaan, ano? Hindi po. Yung feeling, yung sinasabi na nagkakasawan, I think, kasi like, when you love someone, choice siya talaga. Like, everyone has free will. Pero you have to choose your partner every day. Tsaka we enjoy po. Actually, ever since naman, I mean, even when we were friends po sa Bulilit, fun po talaga sa aming dalawa. I don't know, parang swak po. Humor, everything. So, talaga enjoy po kami doon. Pero mataray ka daw sa kanya. Ay, opo, before po. Yeah. May seasons po talaga na tinarayan ko po. Kasi mahigpit po yung family ko, ate. Bunso po kasi ako. So, nahulin. Ano yung kanta mo kay ate din? Matagal na po, maliit pa kami. Tapos, since crush ko nga siya, so, text-text kami, ganyan. Tapos, parang nung Christmas, for some reason, nagsabi ako, I love you. Hindi ko rin alam kung bakit. Tapos siya nag-I love you too. So, I was really happy. Nahuli. Noche buena yun. Nahuli. Nahuli pala siya. Nakita po ng After kuya 10 ko. minutes, bilang sabi niya, as a friend. Yeah. So, nag-noche binawag buena ko. akong malungkot. Kasi parang lagi, nung time na yun, lagi po nila nakikita si Nash, saka yung mom niya po doon. Kasi lahat po, birthday ng pamangkin ko, naabutan niya po lahat. Lagi silang nandun po. So, sabay po lahat ng milestones, halos din po. So, pinagsabihan po ako na, parang masyadong maaga, ganyan-ganyan. Tapos, bawal ka mag-boyfriend, ganyan. Eh, syempre po, bunso. So, ako naman, natakot naman. And then, after nun, parang pinush away ko po siya. So, parang, hindi kita crush. Parang ganun po ang ginawa. I'm sorry, love. Pero How young yun? 10 years old. mga ganun po. 10 years old po. 10, 11. Ganyan. Pero, sinu mo siya. Yes po. Pero nung eventually nagkaroon kayo ng, I'm sure you had respective relationships. Yes. Tapos, sinu mo siya. Hindi ka ba parang, shucks, ba't ko ba siya pinaalis? Or hindi ka ba nasaktan somehow? Actually po, to be honest, during that time, I think people don't know kasi hindi naman kami nag-talk po or anything. But I actually left po. Umalis po ako. Transfer ng network. Yes, I transferred networks po. Yung time na yun, siyempre kids kami. At the same time, isipin nyo naman 11, 12. Yeah. Anong alam namin doon sa emotions or sa feelings na nararamdaman namin, di ba? Nangyari pa nun, napunta kami sa isang show kung saan magkakasama kami. Yeah. Doon sa part niya, sobrang hanga rin ako kasi she was the one who made, parang umalis na lang. Parang ganun po. Siya yung nagbigay pugay. I didn't want to cause yung ilangan po. I wanted everyone to be comfortable din and yun po. So I left and then hindi na po kami nagkita for a really long time din. Ilang taon po yun, di kami nag-usap, di kami nagkita. At surface level, Yeah. ang tingin namin doon is just parang a chapter of our lives na crush na natapos. Yeah. Pero on a deeper sense, ngayon lang siguro namin na-realize na it was something much more. Pero like for you to leave, it means, di ba, meron talagang lalim doon Yeah. with the relationship. Gaano kayo katagal na mag-boyfriend? 6 6 years? 6 years. Pero nag-break kayo? Opo, nag-break po kami. Surprise! Hindi niya alam. Nag-break Opo. sila ng 6 na buwan. Apakatahimik po na. Oo. Bakit never nyo sinabi sa ibang tao nag-break kayo? Usually, masashare mo yan sa friends, di ba? Yeah. Hindi naman po kasi sila, hindi naman kami sa kanila nakipag-break eh. Kaming dalawa yung may relationship. Opo, So and- why would at we least include Or other people? para magkonsulong, iiyak-iyak ka, di ba, normally, break na kami, yung gano'n. Yeah. I think sa naging process po kasi naman, we dealt with the pain kay Lord lang po talaga. Even sa sister ko, hindi po ako nagpakita ng umiyak sa kanya. Like, I was just saying na I was okay, everything's gonna be okay. But parang yun po we were dealing with it separately kay God talaga. Every time I feel heavy or crying talaga, it's just me and Him po. I didn't have to like tell other people na, like kasi they wouldn't be able to give me the comfort din po na
Yung talagang kahit ano pong sabihin nila it's iba yung comfort po na I can just feel God po. And yeah, yun po yung naging process namin. I think that's why we didn't feel like we had to tell. And syempre po, we didn't want to worry them din. Kasi grabe po eh. Nung nalaman nga po nung mga lately nung Going Bulilit batch po namin, talagang they were, Nagulat sila. opo, they were really crying talaga. Like sabi namin, we didn't want to isama pa sila dun sa heartbreak po, di ba, na masaktan din sila or ano po. So, wala po talagang nakakaalam. And I think po kasi, syempre, ang magiging effect lang naman yun, regardless kung sino naman yung, let's say, may kasalanan or anything. Yeah. Basta nagsabi ka sa ibang tao. Syempre, alam mo ako, magsabi ako sa ibang tao, magpe-paintin na bad light na siya. Yes. Regardless kung paano, di ba? So, So, kasi mag-form yung opinions nila about her or about our relationship, iniiwasan ko. And I think just by staying silent, yun yung parang highest form of love. actually po, sa story po namin ate, di ba, we have parang three stories eh. Yung una, crush, and then nung nabigyan kami ng chance ni Lord na maging in a relationship, then I think this is the favorite part po namin ng story namin. Na syempre noon, nung nag-break kami po, hindi namin siya nakikita talaga that way. Akala namin parang tagal na namin, ba't biglang maghihiwalay, and anong purpose nitong lahat. I was really, I felt really lost then with my purpose. Nalaman ko lang noon na yung purpose ko talaga is basically with God talaga. Yun talaga. Yeah. Doon lang ako nakakuha ng peace. Amidst all of the fame na Yeah. pinagdaanan, like it comes to possessions of politics, Yeah. with money, walang peace eh. And then, nung nagkaroon ako ng faith ulit, bumalik ako sa church. Yan, actually, yung relationship kay God eh. Yeah. It's not the church even, Totoo. it's the relationship with God. Yun yung time na si Mariko naman po, yun nga, lagi kami nagkakaroon ng discussions. And ang tagal na rin namin pinaplano, gusto ko na mag-propose sa kanya, pero ang daming hindrances. Opo, we loved each other, we were ready. I mean, kasi mahal nga po namin yung isa't isa. Pero parang may kulang po eh. It Di rin didn't namin- sit right po talaga. Nung time na parang it came to a point na kailangan ko nang mag-propose. Pero parang yun nga, walang peace doon. And then I prayed the prayer, Lord, parang for the first time in 6 years, Yeah. this year it was the toughest, no? Between the both of us. You know, I love her. But, I've been trying to fix our relationship by our own wisdom, with our own wisdom. So sabi ko, your will be done. I submit to you. Even na kahit hindi kami, okay lang. Basta, kung hindi pala para sa isa't isa. Kasi nakikita ko po na kahit magkasama kami, pero parang mas nakakasama pa sa kanya na magkasama kami in terms of emotionally. Kasi nung time po na yun ate, nung pandemic, mula po nung pandemic that was, namatay yung dad ko. Tapos lumabas po lahat ng sakit ko po, health conditions ko, and syempre it's heavy on me financially din kasi yun nga po, I had to leave work kasi syempre autoimmune disease po, hindi na pwede din na magpuyat and everything. So, and syempre the weight gain, the being conscious with yourself po, I went through a lot din. Lagi niya sinasabi sa akin na tagal niya na nga po ako hindi nakikita masaya. Feeling ko po lahat na tinanggal sa akin, trabaho, I had to leave school din po because yung memory problems po, papasok ako sa school, I couldn't grasp any information na talagang any takeaway, wala, mental block po. So, ayun, and then sabi ko, bakit pati itong relationship that yun yung parang naging constant ko po. Tapos parang nung naghiwalay po kami, parang, what? Bakit pati siya? Pero ikaw yung nakipag-break. Yes po. Decision mo yun. Yes po. Pero anong kinuha ikaw After- yung nakipag-break? Actually po, it happened na, di ba he was praying po about it pala, hindi ko naman alam. We didn't see it na yun na po pala yung plano ni Lord for us. Akala ko lang parang, baka ayaw na niya kasi parang may times na nagkakatalo po, ganyan. So sige, sabi ko baka ayaw mo na sa akin. Ayaw mo na sa akin or baka pagod ka na. Kasi I know na he did everything po talaga. So ayun po, bigla na lang, nagdasal siya. And then after
3 days po sa akin ang galing. Alam niyo po yung parang, I tried saying it lang. Hindi ko naman inakala na it would Ito call. happen. Yeah. Di ba usually po sa relationship, yung parang, sige, break na tayo. Yung ganun. Pero usually naman nagbabalikan, yung ganun lang po. O baka ayaw mo na. Or Opo. And actually, knowing Nash, he would never break up with me. Knowing him po talaga. Every time meron kaming pagtatalo, kahit nasa Cavite siya, asa Malabon ako, magdadrive po siya kahit madaling araw, kahit nasaan po siya, mapuntahan lang ako at mapag-usapan po namin. Pero that time, napansin ko, may iba sa kanya. Hindi niya na po ako pinilit na pag-usapan natin, ayusin natin. Kasi nga po pala, yun na, nagsastart na yung journey niya with God. Kumbaga, Siniseek prayer na siya. Answered prayer siya for me. Yes, kung hindi ako nag-pray, like, for sure, ayusin namin yun. Pero may ibang guidance eh. You had to let go and let him. Yes, basically. Kasi oftentimes, we're relying on our own wisdom eh. Pero ang tanong at that moment, is that, yun ba yung the best for us? Yun ba yung Yeah. makakatulong sa amin? So, nung time na yun, give up ko na. Kasi sabi ko, Lord, I've been trying to rely on my own wisdom. Yeah. And walang nangyayari, ilang years. So, that was the first moment na sabi ko, ikaw na. And then yun yung nangyari. Opo. So, umiiyak po talaga ako, pero at the same time, masaya ako kasi answered prayer. Yeah. Masakit siya, obviously. Like, sa yung desires ng heart ko, against talaga siya. Pero, alam kong will ni Lord. Peace. May peace. Eh di nakakalito kasi pinaghiwalay kayo, tapos pinagbalik rin kayo. Sobra pong confusing that time when we were together po. Parang naging idol na rin namin yung isa't isa po eh. Our world revolved around each other. It wasn't, hindi na namin center po si Lord po eh. So talagang, it was painful but God had to do that po para ma-reset kami. Tapos after a month, I was trying to, like, let's fix things, ganyan-ganyan. And then, meet kami. Tapos, nag-usap kami. And then, he was just sharing. Doon pala sa 1 month po na yun, na hindi kami magkasama. Talaga na-encounter niya si God and everything. Kinikwento niya sa akin. Tapos sabi niya, sige na, mag-iingat ka. Sabi ko, akala ko aayusin natin. Yung pala he was there for closure po. Na hindi ko naman in-expect. Ate, naka-makeup ako. Nag-ayos ako for him. Akala ko magkakaayos na kami. But, yun po. So, I saw na he was different. Iba yung glow niya. Iba yung peace niya. He was crying. He was hurt. But at the same time, he was really firm to obey po God. So, doon ako parang sobrang sakit. Kasi doon po nag-sink in sa akin na, what? This is really happening. Talagang, akala ko parang wala na po talaga kami. So, sobrang sakit ng period na yun. And ako naiyak. I remember, naalala ko po sabi niya sa akin, huwag mo ako intindihin, huwag mo intindihin yung nararamdaman mo, yung pain. Sabi niya, i-seek mo lang si Lord. Sabi niya, yun lang intindihin mo, please. Ayusin mo muna yung relationship mo with Him. So ako naman noong una, actually, to be honest, ate, sobrang tampo ko kay Lord talaga. Kasi ang dami nangyari. And nung time na yun, yung kay daddy ko pa lang po, medyo may tampo po ako. So nung nangyari yun, doon ako parang na-shatter na pati siya, wala na rin. So parang I felt like I had nothing. Pero grabe po, God had to do that. Yung talagang, yung feeling na parang si Job po, di ba? Kasi, ang tigas po ng heart ko eh. Tigas talaga, ang tigas ng ulo ko po. So when that happened, ayun, we went our separate ways. Hindi kami nakita. The whole September, October, hindi ko na nakikita. I think nag-start kami magkita. Like, all of a sudden, nakukwento ko sa kanya may mga brand deals ka na kailangan mo i-post. Tapos, dito napapadala. Opo, pinadala po sa address nila. May times na nagkikita kami, he was guiding me na how to read the Bible. Sabi ko sa kanya, Nash, sabi ko, anong ginawa mo sa love mo for me? Paano mo ginawa? Ba't parang wala ka nang pakialam sa akin all of a sudden? Kumbaga natitiis mo ako. At ako hirap na hirap. Nakafocus ako dun sa pain. Instead na ikaw, ang bilis mong nakatawid kay God. So, nagpapaturo ako sa kanya. Tapos siya po talagang, dala niya yung iPad niya, this is how you start reading the Bible. You can do this every morning. Mag-build ka ng relationship with Him. Tapos po, sabi niya sa akin, itapon mo yung love. Sabi ko, Nash, yung love ko,
tatago ko ba siya sa box? Tatago ko sa ilalim ng kama para kapag dumating ka, andyan pa rin siya? Hindi po ako makadiretso sa relationship ko with God. Hindi ko siya masik. Kasi I was holding on to my love for Nash talaga. Sabi niya, hindi. Itapon mo yung box. Set aside your love for me. To love Him and to seek Him. Kasi po parang you have to surrender muna everything Yeah. to make room for Him, Yeah. for God. Yeah. It was hard po, pero finally, when I was able to encounter God na rin po, it came to a point na siya na una eh. Sumunod na din po ako. I was able to let go of the love na din po, na hayaan siya muna. So, nangyari din po sa akin, yung nakikita ko sa kanya na, he's peaceful, I know he cares about me, but alam niyo po yun, he set it aside. So, yun din po yung ginawa ko. Ngayon, when I finally reached that place, eto na po ate, yung confusion started kasi yun na nga po, nakikita kami all of a sudden. Nung finally, wala na po siya sa heart ko. Bigla na lang kami nakikita out of nowhere, nagpadala yung PR package from me. And then, nung pinick up ko po, biglang nandun siya. So, parang, Pero kami, very, like, as for me, kasi the last command was to stay away eh. yeah. Kasi yung verse was Proverbs 5 eh. Yeah. Na parang stay away from her. Do not Yeah. go near the door of her house. Parang ganyan. Mm, So, very direct yeah. yung verse. From stay away, saan mo naman nabasang go back? Ano po, Ate B, it's a process eh, no? Yeah. Dahil, nung nakita ko nga yung testimony niya, na nakita Yeah. ko ng she's at peace na, ayaw kong magkabalikan kami kapag nauna na naman yung Emosyon, fleshly desire yeah. namin, like kung kagustuhan Yeah. namin. At the end of it all, magiging destructive pa rin kami sa isa't isa. So, kung ano lang yung sinabi ni Lord, sunod lang ako. Kasi masaya ako nakikita siyang masaya eh. Pero, ang daming beses namin nakita. Opo, every 2 weeks, biglang nagka-fiesta dito. In-invite ng lola niya yung mami ko. Pati Wala ako. akong magawa. Wala. Dahil ganun po talaga. Ikaw style rin, baka binulungan na rin ng Diyos yung mga magulang. Ginamit sila as instruments, you know, as wing woman, di ba? Yeah. And they were always there po. Actually, even though we weren't together, talagang grabe po. Everyday kami magkausap ng mom niya. Everyday sila magkausap ng mom ko, talking about our journey with God. She was also happy na ganun din yung nangyari po sa akin. It all started shifting. Ate, you will love this kwento. Grabe. Hindi alam ng friends namin. Actually, even family at first. So, ayan, nakikita kami. And then, nung birthday ko po, I wanted to invite my family for dinner. Tapos, nung time na yun, very busy po silang lahat. So, hindi sila po pwede. Sabi ko, Lord, sino invite ko sa birthday ko? Gusto ko sanang mag-ocean park, magsala-sala po. Tapos, nangyari po. And then, after that po, So, second family yan. yung family niya po, I treat them as my second family. Even we weren't together. Even as friends po talaga. Never kami nagkaroon ng masamang tinapay. So, after that po, it happened na they were there nung birthday ko. And then, Accidental. na-aksidente po On siya. her birthday. So, instead po makapunta siya, bigla pong nabali yung kamay niya. Na-dislocate from flag football. Mm-mm. So, naoperahan ako on that day. Opo. Parang na-confuse ako. Sabi ko, Lord, ay parang mabigat. Parang ano po ba yung, is He meant for my life? And then, around December 13 po, meron din po ako moment na I prayed the prayer. I asked God, sabi ko, Lord, you wanted us to surrender each other. And then, we surrendered it. And then, para pong binabalik ninyo. So, I'm confused. Please guard my heart. Lord, litong-lito na ako. Sabi ko, is He my husband? I remember, I was in my living room po sa Malabon. Tapos, ulit-ulit ko tinatanong. Sabi ko, Lord, okay na eh. Wala na eh. Tapos, binabalik niyo po. So, gusto ko pong malaman kasi ayaw kong sumuway sa yung katulad niya na I ask a prayer. Paulit-ulit yun ate. Una, is He my husband? God, is He my husband? Is He my husband? Siya po ba yung pangalan na sinulat mo katabi ko? Nung pinanganak po kami, Lord. And then after that, kasi ate, nung buong faith journey ko, mula nung nag-believe ako around September to that point, I never asked for anything. Always ko ano lang yung will ni Lord. And sabi ko, after I asked, is He my husband? Sabi ko, subukan ko kayang magtanong. Sabi ko, Lord, baka po pwedeng siya.
I ask talaga in faith and alam naman ni Lord yung laman ng heart ko eh. In all humbleness, sabi ko, baka po pwedeng siya. Kasi you know how much I love him. You know how much he loves me. Baka naman po, sabi ko, baka naman po pwede na siya. Pero kung hindi, sabi ko, pero kung hindi Lord, kahit nag-e-enjoy ako, sobrang saya ko na nagkikita kami lately, without doing anything, okay lang po. Please remove him immediately. Ate, I didn't think anything of this prayer. Hindi ko naman in-expect na agad-agad po. And very clear and very targeted yung sagot niya po. Nagising na lang po ako, nag-vibrate yung phone ko. Meron ako notification. It was him. Nag-message po siya sa akin. Hello, good morning. I was convicted by the Spirit to tell this to you. Exactly, ate. To tell this to you. Tapos may verse siyang nilagay sa dulo. Kalain mo, ate, yung first word was, eto yung John 14:14? John 14. John 14:14, may nilagay pa po siyang translation. NLT. So, the verse said, yes, ask anything in my name and I will do it for you. But the first word was yes. And I asked, is he my husband? Sinagot directly po, yes. And then I asked, baka pwedeng siya. Tapos sinabi ni Lord, sige, ask anything in my name and I will do it for you. So, then and there po, alam ko na, siya po mapapangasawa ko. Alam ko na talaga, he didn't know by that time po. So, yung reaction ko, puro mga emojis po na parang mind blown, what? Tapos siya parang, okay. Siya parang ganun lang. Wala ako, NR ako nun, wala akong reply. Yes, Kasi may wall pa din, syempre. I didn't know about anything. Hindi niya alam naman na it was a confirmation and the promise po, a revelation on my part. I told his mom and his lola and my mom and my sister na that's it. Sabi ko, wag na po kayong mag-alala. Huwag na po kayong umiyak. Huwag na po tayong siya po mapapangasawa ko. Pero sabi ko, wag niyo sabihin kay Nash. Sabihin na lang po natin pag kinasal na kami. So, wala pong nagparamdam sa kanya. Siya walang kaalam-alam. Wall-wall pa po siya. Tapos ako parang tuntuan na lang na balang araw. Akala ko lang po matagal pa. I thought around 5 to 10 years siguro. Kasi pag nakakakwentuhan ko po yung lolo niya, parang may inaayos na siya na farm and parang ako naman, Parang very different yung magiging path dinadala ng po lives kami. namin. So, ayun. And then, December, in-invite siya na Pasko, Noche Buena pa, in-invite siya ng family ko. Ma'am naman, ba't mo naman inimbita? Hirap na nga akong pigilan. Di ba? Kung ano man po, di ba? Sabi ko, kailangan magbigay ng gift. Siyempre, nandun sila. Sabi ko, nag-pray ako, Lord, ano bang pwedeng gift na hindi magiging mixed signals? Nasa Papal Melody ako na naalala ko. Tapos, meron parang nagsa-stand out talaga na gift na gusto ko yun ibigay. Ang i-clock siya. Ang nakalagay may verse na God has made everything beautiful in its own time. yeah. Tapos yun yung binili ko. Tapos na-realize ko, hindi, baka ma-mix signals. Natatakot ako. Nabili ko na. And then, Siya naman, ganun din yung gift niya. Pinag-pray niya rin yung gift niya. Actually, nandito po yung gift niya. A verse din siya, actually, itong dalawa. So, eto, a cord of 3 strands is not easily broken. So, basically, it's about marriage. po. So, nung nagbigayan kami nung Noche Buena, ako binigay ko yung gift ko sa kanya. Tapos nagbibigay po siya ng dahilan na So, parang, bibigay ako na, hindi, ano Ano lang, lang yan? yun yung pinakamaganda dun sa store. Ganyan. po, ayan yung binigay niya. He has made everything beautiful. That's you. In his time. In this time. Kayong dalawa yan. But looking back, you can see po na parang Yeah. it's God basically saying na yung gift niya sa akin, subtle hint na marriage. And then yung gift ko sa kanya is encouragement na just stay still kasi in God's perfect timing, matutupad yung promise ko sa'yo. Para siyang ganun eh. Kasi po, di ba, hindi ko po alam kung kailan. Alam ko lang, siya mapapangasawa ko, okay, pero kailan? Yung timing po wala. Siguro siya, dahil siya yung lalaki, siya yung magpo-propose. Sa kanya po binigay yung parang timing. Kailangan nga nag-propose. Nag-inig na ako. Tapos magka-break pa kayo. Parang hirap naman nag-aantay ka lang, di ba? Opo. Christmas morning. So, I was doing my devotions. Yung verse of the day, this is the story of how Jesus was born. Mary was supposed to be married to Joseph, but something happened. The Holy Spirit happened, and then Mary became pregnant. And Joseph was a righteous man, decided to break the engagement quietly. But an angel came and told to Joseph, do not be afraid to take Mary as your wife, for what happened was because of the Holy Spirit. Parang sabi ko,
ano to, parang familiar to Dapat magpo-propose and then nag-break kasi may nangyari. Yeah. Nakapag-break yung lalaki. And then all of a sudden, an angel came and, okay, Lord, si Mika ba to? Ganyan. Natatakot ako, baka mamaya. Kasi minsan sobrang tindi ng desires natin, yung nakikita natin. Ini-interpret natin. So sabi ko, Lord, please, kung hindi ito, tanggalin mo sa akin. Ayokong sundin yung desire ko. And then, Pero yung yung confirmation. second verse, ako upo lang po ko dyan sa table na yan. Yung second na revelation was, parang, kaya kayo magsasama is for you to tell everyone about me. It's not because you want to, because I want to. And for you to testify. So medyo, yun na. So sinagot na ako na hindi ikaw, kundi for me. And then, yung pinaka-final is sabi niya, Proverbs 5:18. Sabi, rejoice in the wife of your youth. Kaya po may 18. Kasi 5:18, Proverbs 5:18. Wife of my youth. For whole my life, basically. I'm not disregarding my ex. Diba? Hindi naman yun eh. It's just that Yeah. I'm just really grateful for, for God. You may now kiss and embrace your wife. Yung pag-iisang dibdib ninyo, kwento ng Panginoon. Ano ang gusto nyong malaman ng tao? Or ano ang mensahe? Siguro po yung pinaka-essence po talaga is no matter how much two people love each other, ang magtatay talaga sa inyo together is si Lord. And kaming dalawa personally, we were a mess. It's God po talaga. Siya po talaga yung pinaka-importante. And when you have Him, when you have yung faith mo in your life po, I can go through anything. Grabe po, yung relationship dynamics po namin, everything is totally different from before po. Yeah, as in everything changed. It's great. As in, He really redeemed us po. Grabe. Nawala na po yung dalawa sa sakit ko na walang cure po before. So, He really started healing me po talaga. And yun po. Kaya ngayon na kinasal na po kami, talagang grabe niya po in-orchestrate lahat-lahat. Kinasal ako na I feel comfortable po sa katawan ko. I feel better. I'm happier. Magaan po. Ang galing po talaga. Siguro kung nagtuloy po kami doon sa path, siguro po God saw talaga na yes, we were happy, we were in a relationship, we're loyal to each other. Pero if we went down that path, baka naghiwalay kami. Baka kinasal kami, nag-divorce, or kung ano man po na mas masakit po for us. Kaya, mga anak, teka lang. Huwag kayong dediretso. Teka lang. Hayaan nyo munang i-reset ko muna. Ako po, my life verse kasi is Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Tayo, we were wired to be successful, to become rich. Basically, yun yung culture na parang when you're rich, you're successful. Yeah. Ako naman, hindi ko naman sasabing mayaman ako or anything. I was blessed to experience at a very young age and to see how the truth. Nung time na nag-artista ako, yung pera na pumapasok, hindi mo naman madadala sa hukay. So, anong meaning? Like, bakit tayo nandito? Nandito pa tayo? Pinanganak ba tayo just to be a slave of work? And then eventually, mamamatay lang rin tayo kasi hindi rin naman natin madadala yung pinagpaguran natin. So, everything, basically, sabi nga sa Ecclesiastes, everything is meaningless. Fame, may sisikat na kapalit mo. Walang peace po sa lahat ng pinasuhan ko. Kay Lord lang tayo, kay God. And kapag na-receive mo yung love and yung peace niya, it's about denying your flesh and serving other people. It's not serving other people for the sake na mag-glorify ka eh. Yeah. For your credit, hindi. You serve other people kasi God came down to serve you. Yeah. To serve others, to serve everyone. So ano yung message ng pag-iisang dibdib ninyo? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Everything will be added. Yeah. Grabe, it's a testimony of two individual people and kung paano po talaga kumilos si God, si Jesus doon sa aming dalawa po hindi po kami nagkabalikan ate.
Diretso Nag-propose lang, lang siya. nag-propose lang po. Diretso. So, nung nabasa mo yung Yun pala. verse, anong nangyari? Pumunta ka, tumakbo ka na lang with flowers? You Ganyan. just knew and then, Mm. okay, So, you knew when To- you read it. Yes. alam Parang ko na. katulad po sa... Alam ko na rin. And Kahit di kami nag-uusap. Actually, hindi ako nagtakot kung anong sasabihin niya eh. Kung mag-yes or no eh. I just knew that time na sinabi ni Lord na don't be afraid, go. So ako, I was looking for a ring pa that time. Pero, Kayo parang, nila tita, di ba? Ano bang maganda? Eh ako metikuloso po ako sa gold ba? Si white gold, ganyan. Ang So design. medyo na ako, nasa-stuck ako doon. Biglang sabi niya, isn't my instructions more valuable than silver or gold? Yun yung verse. Punta ako sa kanya. Ano without a ring? Without the ring, I have my Bible with me. So yun lang. Kaya- In-explain ko sa kanya everything na, you know, last year, yung time na I was really parang may wall, ganyan. Ito kasi yun. Ito yung mga verses na nabasa ko, everything. And then, up to the point na nung ni-reveal sa akin na, do not be afraid to take Mary as your wife. Sabi, rejoice in the wife of your youth. So yun na. Yan, kinuwento niya po sa akin lahat nung sa story namin para maintindihan ko din yung perspective ni God naman para sa kanya. Tas, and then, at the end of it po, before siya nag-propose, sabi niya, feeling ko nga alam mo na to eh. Kinuwento ko Yabang naman kung paano. po. Sabi niya, tas sabi ko, oo, alam ko na. Sabi ko, December pa. Kasi nag-propose po siya January 4. So ate, nakakatawa po. Nandun lang kami sa living room, tapos ako nakapambahay lang, nakaano. Tapos dala niya po yung iPad niya. Nag-propose siya with the word of God. Ay, pawis ah! Bakit pawis? Hello. I love. Okay ka lang? Hindi. Hindi pa ako nakabahan. Huwag ka kabahan. Relax ka lang. Pray tayo? Okay, let's go. Everything we do, syempre, we seek God and for guidance and everything. So yun lang naman, it's just that we wanted to pray before. Opo. So, Before we enter that, we enter that next season. next season. And then, actually, that was our last prayer before getting married, basically. Yeah, opo. And then, we wanted to thank Him kasi umuulan Opo. the whole day, basically. And then, nag-stop yung ulan nung malapit na mag-ceremony. Right before po sila maglakad. Parang kasama pa rin si God sa lahat. For sure, course. oh, for sure. So bakit nga pala very small and intimate wedding? First of all, kasi mahal. Totoo din po. Pero ano po, on that day, very important sa amin. Not because it's just our wedding, pero it's our wedding with God. Yeah. Tapos gusto namin na ma-feel namin yung presence ni Lord, yung love for each other. Hindi yung parang, we're not against naman big weddings, di ba? Pero it's just, I think our personalities. We wanted to be present po. Na instead of being preoccupied na, yung sobrang dami pong guests na, parang you're catering to them, we wanted to be able to be present po with God. Kasi nga, it's not just our wedding, it's kaming tatlo po yung nandun sa wedding. So, and also siguro din para our families would be present din, na yung side niya, side ko makapag-usap. In terms of friends po, ang dami po namin friends. Like, we come from different networks. So, it would be so much po if we would invite everyone from that. Iba din yung work niya now. So, we Yeah, ayaw didn't din want naman to namin. choose. Yes, exactly. Ayaw po namin Sorry. mamili na si ganito lang, si ganito. Kasi we love each other, pantay-pantay po. So, instead of it being a happy day, di ba, testifying for the love of Jesus, baka po mamaya, it will, send a different message pa po na may tampo pa, may sama ng loob pa in their hearts. Kesa everyone's just happy po, di ba? So, ayun po, there's a lot of naman. reasons. Opo, Achieve na, achieve. yes. And para even the planning po ate, like, it was just us, and ano po, very magaan po siya. Tanong ko, so ngayon, anong plano mo? Ano pinagdadasal nyo? Up to God or meron na kayong hinihiling? May 4 pa may engage, may farm po sa Nueva Ecija. Plano na Then, siya. plano na siya na pinapagawa namin. I think we will be staying there. Yeah. So, ano siya, mango farm, may 85 mango trees. So, farm life. Enjoying po yung married life. Seeking God every day. Yun lang eh. Kontento naman kami. Hindi naman kami naghahangad ng kung ano. Mensahe sa isa't isa. Yan po talaga. Thank you. Thank you for obeying love. I know how much it meant to you, yung sumunod talaga. And I'm really happy kasi, yun nga, sabi ko sa vows call, that your decision
yung pag-obey mo na yun, kahit alam ko kung gaano kahirap yung naging journey na yun for you talaga. It was heartbreak and confusion and all in one yung emosyon. Pero you still followed him. You pulled through doon sa pagmamahal mo sa akin, yung worldly na pagmamahal mo sa akin. Inuna mo yung pagmamahal mo sa kanya dahil mahal ka niya. So, thank you. I will always be thankful for that decision that you have made kasi sabi ko nga, it led me straight to him. Thank you, love, for putting him first. Yun. Again, pag inuna mo siya, all these things will be added to you, diba? Yeah. And Totoo. just thank you for being gracious din dun sa times na kahit for the 6 years din before pa nating itong walk natin with God. Thank you dahil we were at our lowest, pero still hindi natin iniwan yung isa't isa. Pero God showed us na kahit yung loyalty nyo and yung love nyo is not enough when I'm not there, when I'm not at the center. I just pray, I just hope that we continue to put Him at the center, and I know that we will do. And kasi hindi tayo maliligaw. And I'm so excited for our future family. Kung ano ibibigay ni Lord sa atin. Pero wala pa. Opo, wala. Baka I sabihin, always think na kasi sa social media once na, diba, Nag-gain. kinasal ka, nag-gain. Sabi nga po, parang 4 years na po akong pregnant. Kasi di ba po pag autoimmune, inflamed ka, you're puffy and everything. So, ayun. But we're excited. Kung Malalaman naman kailan nila ibibigay. in 9 months eh, diba? Ah, Oo, okay. diba? I love you so much. I love you. I love you, Ate D. Nag-propose with the word of God. Gusto ko yun. Yes no? po. Kaya actually, ito pong ring na ito po, binigay niya po sa akin to nung first date namin. So parang yun yung technically po yung engagement First date nitong Hindi po, tagal na. Unang-una po, I mean we were in a relationship po. Anong 2018? yun, no? 2018 po. 2018. So first ito date na. po namin, birthday ko, yan ang binigay niya po. So yan na lang ang sinusuot ko. Hindi na po siya kasya. So dito na lang sa Ito na yung pinaka-engagement ring mo. yan na po yung parang, and then wedding band na po. So, that the word of God is the... Excited na excited. Wala ba tito? Nakailan na ba kayo doon? First pa lang. First. Nami Nami. po. At yan ang love story ng bagong kasal na sina Nash at Mika. At kagaya ng palagi nating sinasabi, Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Be happy! Kuya Orange? Thank you. Thank you. Thank you po. Kiss! Nakikinig ako na Hindi pa tayo sanay lang. Like parang, Hindi pa. Be